natuklaw ka raw ng cobra, meron ka lang 10 to 30 minutes bago ka mamatay kapag hindi naagapan ang kamandag. Pero sa Amerika, isang scientist ang walang katakot-takot na nagtuturok ng kamandag ng ahas sa sarili niyang dugo para magamit daw na anti-venom o pangontra sa kamandag. Siya si Bill Hast, ang tinaguriang Snake Man of America. At nito lang nakaraang linggo, may nagmensahe sa aming Facebook fanpage. Di umano, wa-epek sa kanya ang kamandag ng Philippine Cobra. At tinuturukan din daw niya mismo ang kanyang sarili ng venom o kamandag ng ahas. Meet Joe of Cagayan de Oro. Ang kanyang special powers, wala raw siyang uurungang ahas dahil walang kamandag na sa kanya'y pwedeng magpatumba. Agad siyang pinuntahan ng aming team sa Cagayan de Oro City para saksihan ang regular niyang pagtuturok ng venom na dito niya gagawin sa kanyang pet shop. Siya si Joe, ang nagpapakilalang Venom Man ng Pilipinas. Kahit kampante si Joe na walang mangyayaring masama sa kanya, minarapat pa rin naming magsama ng paramedics team at ng mga tiga-DOH o Department of Health. Nagpa-standby rin kami ng ambulansya. Bago simulan ni Joe ang pagtuturok, kinunan muna siya ng blood sample ng mga tiga-DOH. Kukunin po natin siya ng dugo bago siya mag-inject ng venom ng cobra. Ito'y para maikumpara raw ang dugo ni Joe before and after niyang magturok ng venom. Si Joe, tila walang kakaba-kaba. Sige, Joe, kamusta pakiramdam? Hindi ka kinakabahan? Hindi. Kondang. Ngayon, parang sweaty. Kasi mainit sa labas. Hanggang nag-umpisa na siya, kinuha muna niya ang Northern Philippine Cobra. Agad niya itong sinakal at ang pangil nito, ibinaon ni Joe sa isang basong may tela. Kitang-kitang lumabas ang venom o ang kamandag ng ahas mula sa pangil nito. Nung sapat na ang naipon na venom sa baso, tinanggal ni Joe ang tela. Gamit ang kanyang syringe o pang-iniksyon, kinuha ni Joe ang venom at agad niya itong itinuro sa kanyang kanang braso. Ramdam daw ni Joe ang paggapang ng kamandag sa kanyang dugo. Pagkatapos nito, nakaramdam siya ng paghihilab sa kanyang braso. Masakit yung site na na-inject ko. Parang burning na sensation. Parang dito lang. Yun lang yung effect. Pagkatapos ng 20 minutes, muling kinuhanan ng dugo si Joe. Ang kanyang blood sample ipapadala raw sa RITM o ang Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa para masuri kung talaga nga bang immune si Joe sa kamandag ng ahas. Samantala, matapos ang kanyang demo, ipinagpatuloy lang ni Joe ang kanyang trabaho sa pet shop. Parang wala lang. 14 anyos pa lang daw siya, nakahuli na ng viper, isang uri ng makamandag ding ahas. Nakalaunan, ginawa pa niyang pet. Pero tinuklaw daw siya nito, ni hindi raw siya nagpatingin sa doktor kahit alam niyang yon ang dapat niyang ginawa. Tinago ko, baka kakatayan nila kasi pag nalaman nila venom, baka mamamatay ako. Pero hindi ko gusto, mas okay pa ako mamamatay kaysa pet alaga ko. Matapos siyang matuklaw, nakaramdam daw si Joe ng paninikip ng dibdib. Parang nag-asthma attack ako. Pero sa tingin ko, parang dry bite yun Kunting venom pero may effect. Parang namamatay ako, pero pag gising ko, hindi pala ako namatay. Doon na siya napaisip na baka nga immune siya sa kamandag ng ahas. Katunayan, sa patuloy niyang pakikisalamuha sa mga ahas, mahigit 100 beses na raw siyang natuklaw. Pero heto, buhay na buhay pa rin. Ito, nakagat ng viper accident kasi pagbukas ko sa enclosure, kinagat ako. Ang interes ni Joe sa mga ahas ang nagtulak sa kanya para mag-research tungkol sa snake venom. Gabi yung research ko sa internet, nakita ko yung videos ni Tim Fried, yung sa self-immunized with snake venom. Sinat ko, nag-add ako sa group.
yun nagtutuhok na ako. Pag nakagat ako, hindi na ako natatablahan na, pero may inflammation lang. Nalaman niya ang kwento ng American scientist na si Bill Haas na sa pamagitan ng pagtuturok ng venom sa sarili, nakakapag-produce di umano ng antibodies sa kanyang dugo na siya ring ginagamit bilang anti-venom. At dahil na-inspire si Joe sa kwento ni Bill, sinubukan din niyang magturok ng venom sa kanyang sarili. At first, takot ako, pero ginagawa ko, mga frequent na injects, wala na, hindi na ako takot. Kasi alam ko naman hindi na ako namamatay. Hindi po ba yung sumasagi po sa isip ninyo na baka po ito po yung maging cause po ng kamatayan? Hindi po. Bakit? Kasi alam ko yung dosage eh. Sure po kayo na safe po siya? Yes, safe sa akin, sa iba hindi. Sa ngayon, 7 taon na raw ginagawa ni Joe ang kanyang self-immunization o yung pagtuturok ng venom 1 beses kada 3 linggo. Base raw kasi sa kanyang pananaliksik, 21 days lang tumatagal ang bisa ng venom sa katawan. Hindi rin daw lumalagpas ng 1 milliliter ang dosage ng venom na kanyang itinuturok. Yung basis ko is foreigner na self-immunizer. Tapos sabi niya yung best way is not weekly, but 21 days para safe. Kasi hihina yung immune system ko pag frequent na nagtutuhok. Dapat recover mo yung immune system before tuhok para lalakas yung immune system. At simula raw nung gawin niya ito, di umano, pakiramdam niya, lumakas siya. Aabot ng 2 years, hindi ako nagkakasakit ng flu or ganun. Tapos madali ako mag-recover sa mga sakit. Parang may medical siya na benefits. Kinabukasan, nung binalikan ng aming team si Joe, nadatnan siyang nakalublob ang mga kamay sa aquarium. Di umano, 2 beses siyang natuklaw ng cobra nung ding umagang yon. Pagkuha ko sa cobra, nakagat ako dito. Dito, loaded na cobra. Tapos iintayin ko na mag-subside yung pain. Pag wala na pain, ready ako. Masakit eh. Overdose to, mamaga na agad. Paano yun? Tubig lang. Iintayin lang muna. Hindi siya mapakali. Baka raw kasi ma-overdose siya ng venom. Lalo pat kaka-inject niya pa lang nito. Kaya minabuti ng aming team na itakbo siya sa ospital. Agad siyang ipinasok sa emergency room. Normal ka, kuya. Sure ha? Sakit lang yung kamay. Masakit lang yung kamay. For Joe right na, wala namang manifestation. Ideally, kami, mag-a-advise kami ng admission for close observation, mga 24 hours. Pero si Joe nga, parang confident na siya na umuwi. Yung pagbigay kasi yung anti-venin, kasi nga nag-self-inject na siya and wala pa namang signs para magbigay kami. Pero pagkatapos lang ng halos 1 oras, nakalabas din si Joe. Walang anti-venin. Normal pala yung kwan ko. Normal lahat. Pati ECG, lahat. Walang abnormal na symptoms kahit ma-overdose. Kaya balik uli siya sa kanyang pet shop na parang wala lang nangyari. Pagkatapos, inihanda niya ang kanyang mga alaga. Dahil nung hapong ding yon, meron pala siyang nakatakdang lecture sa kanilang barangay. Nagpa-prepare kami para mag-expo kami, mag-educate doon sa Festa. Kamusta ka ngayon? Oh, ayos lang. Parang wala lang yung nangyayari. Ito, pwede lang. Hindi lang, pero para malaman mo na lalaki siya or babae, pag wala itong bakante, yan yung babae. Ang mga manunood, manghang-mangha sa kanyang mga alaga. Kilala rin si Joe dito sa kanilang barangay bilang snake warden o tagapagligtas ng mga ahas. Palagi si Joe dito nakapunta sa amin. Sabi niya, huwag kayong matakot kasi alam namin na yung binumos na snake. Kaya dito, parang wala na sa amin yan. Siya yung isa sa nakilala ko dito na hindi takot manghuli ng ahas, kahit cobra. At saka, pag sinabi mong reptile, pag tinatanong mo siya, alam niya yung karakteristik ng isang reptile. Nag-exhibit siya sa mga different species of snakes, spiders, and iba't pang animal. May tiwala kami kay John. Samantala, sa RITM o ang Research Institute for Tropical Medicine, sinimulan na ang pagsusuri sa dugo ni Joe para malaman kung talaga nga bang nakakapag-produce siya ng antibodies na pwedeng gamitin sa paggawa ng anti-venom. Wala pa raw na itatalang ganitong kaso sa Pilipinas. Wala kasing commercially available na kit or test para sa
pag-determine kung merong antibody sa venom, especially ng Philippine Cobra. So, ang gagawin namin, magde-develop kami ng ELISA for this. So, mag-optimize pa kami. Nasa amin na naman yung serum ni Sir Joe. So, magde-develop kami ng ELISA para ma-determine namin kung may antibody siya. Ang anti-venom na ginagamit ngayon sa mga health center at mga ospital sa iba't ibang mga probinsya nanggagaling pa raw sa antibodies ng mga kabayo. In-injectan namin yon. From yung Venom Cobra, pinaprocess namin yon. Detoxified muna para hindi mamatay yung kabayo. So yung kabayo naman, magpo-produce siya ng antibody sa kanyang dugo. Then, ipaprocess namin yun through fractionation para makuha natin yung mismong antibody. I-sterilize natin yon, ilalagay sa ampules. Yun na yung pinamimigay namin sa tao. Mahirap gawin ng pagpo-produce ng antibody sa tao kasi sabi nga, kailangan i-determine natin yung benefits against the risk. Risky talaga kung sa tao natin gagawin yung. Pero posible nga bang immune talaga si Joe sa venom? Hindi ko masasabi hanggat hindi namin natetest. Samantala, ayon naman sa clinical toxicologist na si Alan Junicio, posible raw na mabuo ang antibodies sa loob ng ating katawan. Kung nagagawa yan sa kabayo, most likely, pwede rin mangyari yan sa humans. Probably, that's the same mechanism na nangyayari sa kanya. So, sa kauulit ng exposure doon sa venom, nagkakaroon ng antibodies ang kanyang katawan to produce yung pang-kontra para doon sa venom. Pero hindi raw ibig sabihin nito na ligtas si Joe sa venom. Of course, if he injects himself with too much venom, then pwede siya mamatay. Imposible rin daw na ma-immune ang isang tao sa kamandag ng ahas. Kasi immunity naman, it's a spectrum. I think that if you give a sufficient dose, a large enough amount of venom, kahit meron siyang immunity na to some extent, mamamatay pa rin siya. Napakadelikado rin daw ang ginagawa ni Joe na nagtuturok siya ng venom. Kaya wag na wag daw itong gagayahin dahil ang sino mang gagawa nito sa malamang mamamatay. Pagka dumiretso sa dugo, mas mabilis yung action ng venom. Yung mga ahas kasi, pagka kinagat ka, kakagating ka kahit saan. Hindi sila naghahanap ng vein. And usually, ang tatamaan doon would be under the skin and then it will travel doon sa lymphatic system mo until eventually pupunta siya doon sa dugo. So medyo mabagal ng konti. I think he should stop yung self-experimentation na ginagawa niya. Especially since there are already experts who are able to produce the anti-venin. He doesn't have to donate his own blood. There is a procedure to produce the anti-venin without putting any life at risk. Kung si Joe naman ang tatanungin, nais lang daw niyang magamit ang kanyang dugo para makapagligtas ng buhay. Gusto ko yung ahas Tapos gusto kong turuin ng tao na may halaga yung ahas sa kalikasan natin. Dito sa Pilipinas, tinatayang 200 hanggang 300 tao ang namamatay kada taon sa kamandag ng ahas. Lalo pa sa mga liblib na lugar kung saan walang ready supply ng anti-venom. Kaya kung totoo ngang nakakapag-produce si Joe ng sarili niyang anti-venom, malaki ang kanyang maitutulong sa mga kababayan nating nasa peligro ng tuklaw ng ahas. Ang resulta ng tests sa dugo ni Joe lalabas sa 1 buwan. Sabay-sabay po nating tutukan kung si Joe nga ba nararapat na bansagan na Venom Man ng Pilipinas. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.